Tagalog Toots! Hello mga katituts! Nasa part 5 na tayo ng ating Laravel tutorial. Pag-uusapan naman natin ngayon ay Laravel Eloquent. Ano nga ba si Laravel Eloquent? Si Laravel Eloquent is siyang active record implementation sa ating mga database. Meaning, mas pinapadali niya yung interaction natin between database na rin yung mga SQL statement natin. If familiar kayo sa SQL statement na sinasabi ko, madali na lang sa inyo to. Pero kung hindi naman, ay suggest aralin nyo kahit yung simpleng SQL statement katulad ni select, insert, delete, update, or i-visit nyo tong si W3 School para makita nyo pa yung ibang example ng SQL statement na sinasabi ko. Scroll nyo lang, makikita nyo rito, meron ditong sample ng select. Try nyo lang para makita nyo yung result pag niran nyo tong isang SQL statement na to. Provide ko naman yung link below para mas ma-explore nyo pa. Mag-start tayo sa paggawa ng isang model. Puntahan lang natin yung project natin. Pero bago yan, make sure na naka-start yung MySQL natin. Open ko lang to sa XAMPP. Click nyo Start MySQL. Then minimize ko lang. Pwede na natin type si PHP Artisan. Make model. Tapos yung pangalan ng model, tatawagin natin siyang brand. Then bago ko enter yan, sasamahan natin ng migration using -- migration or kahit simpleng -m lang. Click enter. Gagawin nito dalawang file. Yung isa para sa model, makikita rito under app folder. Isa naman sa database. Tapos under siya nung migration. Makikita nyo rito, dalawang column na yung ginawa niya si ID at si timestamp. Ngayon, dadagdagan natin siya ng isa pang column para naman sa paglagay natin ng name. Then, babaguhin ko lang itong pangalan ng table natin. Tatawagin ko siyang My Brands. Then, save ko lang. Ngayon, pwede na natin run si PHP Artisan. Migrate. Punta lang tayo ulit kay adminer natin using php adminer.php. Login lang natin credential. Using root, open natin yung database na ginawa natin. Then, eto na si MyBrand. Kita nyo, meron siyang 4 na column, si ID, name, created at naka-updated at. Mapapansin nyo na iniba ko yung pangalan ng brands natin. Instead na brands lang, dinagdagan ko ng my underscore. And nag-stick pa rin ako sa pangalan ng model natin, which is si brand lang. May mga instance na magkaiba yung pangalan ng table dun sa model natin. Since binago ko nga yung table name during migration, i-assume na ang corresponding table name para kay brand model is si table brands dun sa database natin. Kasi by default, kung ano yung plural form ng model name natin, ay siya namang table name pagdating doon kay database. Ngayon, paano natin i-connect yung ginawa nating table dito kay brand model? Merong properties model na table, syntax niya ay protected $table equal, tapos yung ginawa nating table kanina which is si my underscore brands. Ngayon, click save. Kasi pag hindi pala nating sinet yung table name dito, nagawa lang muna ako ng isa pang controller. PHP Artisan make controller. Tatawagin ko siyang brand controller. Enter, save. Puntahan ko lang yung ginawa nating controller. Itong si brand controller. Gagawa lang ako ng another function dito. Index. Na magre-return para dun sa view ng brand natin. Since wala pa tayo nun, hindi muna natin gagawin. Click save ko lang muna. Gagawa pa ako ng route para ma-access natin yung si brand controller. Using route get /brand, tapos itong si brand controller. Kung ano yung function na ginawa natin, click save ko lang, access natin si /brand. Wait. Ngayon, kung sinasabi ko, pag hindi pala natin sinet si table name dito kay brand model, dito makikita nyo,
i-return ko yung lahat ng data. Kung meron man, sa table branch natin. Ida-dump ko lang muna para makita natin. Tapos access ko ulit route. Rollers brand. Hindi ko pala na-import. Sorry. Quick save lang. Ayan, makikita nyo. Ang hinahanap niyang table si branch. Since hindi nga existing and binago rin natin kanina during migration, mag-error siya. Ngayon, para ma-fix nga yun, merong property si model na itong si protected table. Save ko lang ulit. Ngayon, makikita nyo na alam na ni model kung ano yung tinutukoy natin na table para sa kanya. May iba't ibang property pa tayo na pwedeng gamitin. Isa na rito si primary key. Saan ang default name ng primary key natin sa mga table natin ay ID. Dito, pwede nyong iset kung ano yung sinet nyong name para dun sa primary key natin. Kunyari, custom ID. Yan, dito nyo set. Yung iba, pwede naman natin i-visit sa documentation. Punta lang kayo dito sa Eloquent. Then, scroll lang natin. Makikita nyo rito na nandito yung ibang ginamit natin katulad ni table. Itong si primary key. Na kung saan pwede nyo set nga yung custom name para dun sa primary key natin. Then, nandito rin yung ginamit nating timestamp. Kung maalala nyo sa part 4 ng ating tutorial, is ginamit natin siya. Dito, kay product model. Sinet ko yung timestamp kasi nga, nag-error tayo na nag-insert tayo ng data. Inalis ko muna yan. Since tinanggal rin kasi natin yung timestamp dun. Nung nag-migrate tayo. Dito kay product. Ayan. Ayan lang yung mga properties na pwede natin gamitin. Or kung minsan, kailangan talaga natin gamitin sa ginagawa nating project. I-remove ko na tong si primary key kasi ang gusto kong gamitin, si ID lang. Then, balik tayo kay page controller kung saan gusto kong ihulay itong si products into another controller. Gagawa ko ng another controller. Tatawagin ko siyang product controller. Enter lang natin. Punta tayo ngayon kay product controller. Tapos, ilalagay ko na yung hinulay nating function, which is si products. Magandang practice rin to na lagi nating ihulay yung mga function based kung ano yung classification nila. For example, meron tayong products. Tapos gusto natin lahat lagay ng logic about sa products, gagawa tayo ng product controller at doon natin lalagay mga logic about dun sa products. Ngayon, since naiwalay ko na siya, gagawa tayo ng route or babaguhin ko yung existing routes na ginawa na natin ng mga naunang tutorial. Tatawagin ko siyang product controller. Lipat ko lang to sa baba. Click save natin. Kung naalala nyo sa part 4 ng ating tutorial, gumawa tayo ng product factory kung saan yung factor na yun, pipil niya ng random data yung table products natin sa database. Balikan lang natin ulit yun kasi gagamitin na natin siya sa tutorial na to. Saan lang natin si product factory under database folder, factories folder, then doon natin siya makikita. Dito, babaguhin na natin yung product name natin. Kung nakaraan tutorial, ang sinet natin sa kanya, speaker, name kung saan nag-generate siya ng random name para dun sa product name natin. Ngayon, gusto kong mas maayos na siya. Babaguhin ko siya as product dash. Tapos, any random string na ang length ay 5. Isisid na natin siya using PHP artisan db seed. Tapos, kung ano yung class na gusto nating iseed, product seeder. Click enter. Pag pinuntahan natin yung database natin, itong si products table, expected na nandito yung 5 product natin.
Balik tayo sa product controller. Gumawa tayo dati ng mga sample data rito. Ngayon, gusto ko nang gamitin yung data galing dun sa ginawa nating table, which is si product model. Para makuha natin yung lahat ng data galing dun sa table, tatawagin lang natin tong product all. Click save. Balikan natin yung product view natin. Sources, views, tapos itong si products. Since naka-eloquent na tayo, instead na bracket tapos yung pangalan ng key, pwede na natin gamitin arrow sign, tapos name. Name naman dito, arrow, tapos price. Click save lang natin. Puntahan na natin si /products. Ayun. Ito yung mga random data na sinid na natin papunta dun sa product table. Meron pa tayong ibang SQL statement na gagamitin. Sinabi ko nga sa intro kanina, mas pinadali niya yung pag-generate natin or pag-create ng SQL statement. Kasi kung gagawin mo to sa generic SQL statement lang, ang query nito ay select asterisk from products table. Ngayon, since gumamit tayo ng eloquent, ganito na lang siya, product : all. Or pwede rin natin gamitin tong si get para makuha yung list data galing doon sa database natin. Paano naman si insert? Insert, ginamit na natin rin siya sa part 4 ng tutorial natin kung saan nagpapasa lang tayo ng associative array corresponding doon sa column natin. Katulad nito, name, tapos yung value, kunyari product dash 123, tapos yung price is etong si 100. Click save lang natin. Balik ko lang yung kanina. Dito ko siya ilalagay. Insert muna natin, tapos tatawagin natin ulit yung list. Click save. Done. Nandito na yung ginawa nating products, si product 123. Kapag ginawa naman natin sa generic SQL lang, ang syntax niya, insert, into, tapos ang pangalan ng table, products, colon yung mga column, itong si name, si price, tapos yung values, itong nilagay natin dito. Tignan nyo kung gaano mas pinadali ni Eloquent yung pag-generate natin ng SQL statement from sa ganito kahaba na naging ganito lang. Saka mas madali pa siyang ma-read. Gagawa naman tayo ngayon ng pag-update. I-update natin itong name na 1, 2, 3, 4, 5 based dun sa ID na gusto nating update. ID na 3. Save lang natin. Before, ang value ni itong ID 3, itong product BA9, pag niran natin yan, ay nagbago na rin siya into 1, 2, 3, 4, 5. Refresh natin. Nagbago na rin siya. Ganun rin, mahaba rin yung SQL statement niya. Ganito na rin siya kasimple pagdating kay update. Gagawa rin tayo ng isa pang SQL statement. Gumagamit na ng Eloquent using delete. Instead na update, gagawin lang natin tong delete. Save lang natin, run natin ulit. Dapat mabura na to sa table natin. Run. Then, refresh lang. Wala na rin siya. Wala na yung ID3. Maraming method pa tayong pwedeng gamitin. Visit lang natin to sa documentation. Scroll nyo lang sa ilalim. Makikita nyo tong si find. Siya sa mga gagamitin pa natin sa tutorial na to. Ang ginagawa naman ni find is i-return niya yung row based dun sa pinasa nating ID. Example, balik tayo rito. Comment ko lang itong mga ginawa natin sa itaas kanina. Then, ang equivalent ni find is product where ID. Pinasa natin yung ID, tapos i-return niya yung
true na yon. Ngayon, since find gagamitin natin, ang ipapasa lang natin ay yung ID. Remove ko lang to sa delete para makita nyo kung ano yung re-return yung data. Dadump lang natin. Then, refresh. Dito, makikita nyo ang na-return yung data. Etong si ID2, tapos yung equivalent data niya na si name sa si price. Which is same data. Isa pa sa gagamitin natin ay itong si find or fail. Find or fail naman, i-return niya yung ID na pinasa natin and i-error niya naman kapag walang nakita. Comment ko lang to. Then gamitin natin si find or fail. Save lang. Then ayan, na-return niya kasi may nakita siya. I-return naman natin, ipapasa naman natin yung ID, yung dinelete natin kanina, which is si ID3. Refresh lang natin. Ayun, makikita nyo, ang ni-return niya is 4 or 4 since hindi na existing yung ID na to. Useful si find or fail sa mga data na deleted na. Which is kapag in-access natin sa browser, instead na mag-error, ang i-return niya na lang is 4 or 4 since hindi na existing. Marami pa tayong pwedeng gamitin. Visit nyo lang itong documentation. Pero hindi na natin maisa-isa sa tutorial na to. Kaya mga katituts, hanggang dito na lang muna and see you pa sa mga susunod nating tutorial. Salamat!